Okay, so hello everyone, good day. So today we're going to report about pakikiramdam. And by the way, we are the group 5. Next slide. So here are the overview or the content of our report. So we will start by defining pakikiramdam, its history related to culture, value, and function, and as well as the other traits or values related to pakikiramdam, its practice and characteristics, and as well as the examples, importance of pakikiramdam, applications to psychology or in real world, and lastly, the new studies related to pakikiramdam. Next slide po. And for the definition, you can take it away now, Ms. Makani. So hi, good day everyone. Again, I'm Marley Makanip and I'll discuss about the definition and history of pakikiramdam. But first, let's talk about the definition kung saan dito nahati siya into 2 words. Sabi ni Enriquez, which is ayun yung paki and ramdam. So, people commonly use paki when they are requesting a favor. So, usually tayo mga Pilipino, no, mahilig tayo, mas nagkakaroon tayo ng paki to someone pagka may mga gusto tayong ipagawa sa kanya or may favor tayo to someone or pagka gusto natin makisuyo without even knowing kung once ba talaga ng tao, ng pinagkukuhanan mo ng favor, kung ano yung nafe-feel niya or ano yung nararamdaman niya or may paki ba siya na nakisuyo ka, ganun. Kasi for me, minsan nakakainis din talaga yung mga taong nagkakaroon lang ng pake sa'yo pagka may mga kailangan eh. Parang red flag siya for me as a friendship, no? So yeah, ayun yung mga example na parang nakakainis kasi dun mo lang mararamdaman yung pake pag may need sila. The next one naman, on the other hand, ramdam refers to the emotion or feeling expressed by a person. So dito, for example, dito, no, like, ako, pumasok sa school, tapos, bad trip ako for the whole time na nasa biyahe. Tapos pagpasok ko sa school, may kaklase kang like sobrang kulit sa'yo. Like, ano ba yung ginawa mo? Ganon. Tapos parang, to the point na hindi mo ba nakikita yung facial expression ko na I'm not, okay nga. So, hindi ka ba marunong makiramdam? Usually, mga ganang friend tayo. Yung nakakairita na nga, pa din ng ng mga ganon. So, therefore, pakikiramdam pertains to recognize the inner feelings of emotion of a person. So, kaya nga, pero connected lang to dun kanina, no? Alam nang hindi ka okay, andun pa din yung like yung pagiging makulit nila, kahit na ina-express mo na kung ano talaga yung feelings na emotion mo, kung ano ba talaga yung totoong nafe-feel mo, andun pa din yung mga tao na hindi pa din marunong makiramdam. Oh, ayan, minsan mga asar pa. Tapos, pagtatawanan ka pa, which is nakakapikon lalo. Tapos, ayun, hindi man lang marunong makiramdam kung kailan mag-spoke ng joke, mga asar, so ganon. Next. Pakikiramdam is known as the ability to detect, interpret, and perform nonverbal using social interaction by Manskahani. So it's often compared to the concept of empathy and sensitivity. So hindi naman tayo magkakaroon ng empathy na kung marunong tayo makiramdam. The words of nonverbal, usually tayo kasi is bigla-bigla na lang nagbibitaw ng words na hindi man lang pinag-iisipan. So, dapat maging mindful enough tayo. Tapos, dapat marunong din tayo makiramdam kung kailan natin sasabihin yung isang bagay to someone. Baka kasi mamaya, may pinagdadaanan yung isang tao na tapos bigla kang nagbitaw ng hindi kaaya-ayang words para sa kanya. So, di ba, like, you're being, insensitive na din. And then, pakikiramdam is considered behavioral norms which aim to foster and maintain a harmonious relationship with other people. So, dito, no, like, para hindi tayo maka-offend to someone, mas ina-intake na lang natin na, okay, ganun pala yun. So, nangangapa tayo, andun tayo sa nangangapa na kailangan natin makiramdam sa behavior ng tao, especially kung first meet pa lang natin, tapos, papabida-bida ka na dyan. Pero, andun pa din yung harmonious na kailangan natin i-maintain na
kailangan gantong side muna yung ano ko kasi papakiramdaman ko pa yung tao kung paano ba kami magkiklik. So, andun pa din yung pakiramdaman, especially if gusto mo makipag-interact to people. Next po. The history of pakikiramdam. Next. So it has been said that the development of pakikiramdam among Filipinos might have something to do with their colonial past having to deal with the foreign master. They supposedly develop a tendency to be submissiveness and need to be sensitive with what others want rather than to assert themselves. So the word itself, submissive, no? Like, hindi na tayo umaabot sa point na makikipag-argue to someone. Yeah. Parang hindi na tayo nakikipag-argue to, hindi na tayo nakikipag-argue to someone kasi ando na tayo sa point na, okay, ganito, tapos di ba na-develop na din yung tendency natin na minsan may mga experience tayo na na-adapt natin siya. Kasi tayo mga Pilipino, ganun eh. Kunyari, for example, like, may mga may bisita kayo sa bahay. So, andun pa din yung tendency na, makikiramdam pa ba ako para pakisamahan sila or hindi na. Parang ganun. Next po. Bonifacio, 1977, also traced submissiveness in the Filipino of early socialization within the family where obedience to authority was emphasized. Gaya lang sa first slide, no? Nagiging submissiveness tayo makipag-socialize. Kasi 'di ba, pag may mga events sa family, usually is wala tayong choice kundi makipag-interact to people. So, doon ka pa din na, kailan ba matatapos tong interaction? Para hindi tayo maka-offend to someone or sa mga bisita niya sa bahay. Doon kasi minsan yung parents is, ito yung anak ko, ganto, ganyan. So, minsan nagkukulong yung iba sa kwarto kasi ayaw makipag-interact. So, tayo, nakikiramdam tayo na nakakapagod na makipag-socialize. Pero andun pa din yung parents na pa din yung natin na nagiging masunurin tayo sa parents natin na makipagpakiramdaman sa mga tao sa paligid. Next. Dito na pala yung last one. Ako din, naiiyak na sa quote nito kagabi pa. But yeah, for Enriquez, no, a negative emotion or reaction may not be expressed right away in the form of verbal abuse, but the Filipino silence is sometimes misinterpreted by the United are either acquiescence or resignation. This is far from the truth. So, kay Enriquez, no, ito daw yung show of culture na alive with manners, ilalighten natin yung testing of limits, like, although Filipino kasi, no, is very respectedly how much important kung paano tayo makiramdam in a way na nagiging useful nagiging useful na din yung smooth ng pakikipag-communication natin sa mga strangers, sa mga nakapaligid natin. So, di ako umiyak. So, ayun, like parang andun yung yung way natin na kailangan natin makipag-social interact, prevent someone, ayaw natin din na makasakit to someone. Kaya andun yung like, kailangan talaga ng mahabang patient para makiramdam sa mga tao sa atin, mga tao na nakapaligid natin, especially now, kasi diba, like kunyari ako sobrang daldal to someone, tapos bigla ako tumahimik, may magsasabi, galit ka ba? Or ano ka ba? Hindi ba pwedeng makiramdam ka na, pwede ba nalowbat lang ako, magcha-charge lang ng energy?
Ay, ganyan kasi si Charizo ng pakiramdam. Parang ano yung take niya as negative yung emotion na binibigay ko sa kanya. Like, kunyari, bigla ako nasusulat, tapos bigla siya, ang dami yung daldal, ang dami yung kwento, ganun. Tapos bigla na ako napapasabing ganito, ano ba naman si Charizo? Pa-charge naman ako ng energy. So, gano'n, parang, di ba, nagkakaroon tayo ng negative emotion reaction towards the people. Kasi, kahit sila mismo, hindi din sila marunong makiramdam. But, ayun, in a way na tayo na lang din yung nag-a-adjust na ayaw na lang din natin makipag-argue to someone para din hindi tayo maka-offend or hindi natin masaktan yung damdamin nila. So yeah, the next po, it's time to shine. Cheers, Joy Carlos. Thank you po. So, ayun, thank you so much for that wonderful explanation. Kahit ginamit mo ako sa negative example, Merly. Pero okay lang yun. So, let's proceed with the cultural value and function of pakikiramdam. Okay naman po yung audio ko. Pa-react na lang po. Ayan, thank you so much. So, first, pakikiramdam is an approach to socialization daw. So, when it comes to Filipino social interaction, so yung pakikiramdam is highly evident or kapansin-pansin pa din up until now sa culture natin. Kung saan, we know how to get along or in Filipino term is makipagkapwa, and we have this particular sensitivity and awareness dun sa nararamdaman ng ibang tao sa paligid natin, which is, sabi dito, isa daw to sa Filipino core value natin. And on top of that is those heightened sensitivity is also good for survival tool daw. Especially katulad dun sa example kanina, yung sa history nung pakikiramdam. So as Filipinos, yung mga ancestors natin, so sila, they tend to be submissive or palasunod sila dun sa mga master nila dati kasi ginagawa nila yun as survival tool. And on top of that, kapansin-pansin pa din siya hanggang sa ngayon. So meron kasing ibang interaction na alam mo yun na parang kahit yung mga sign language, like halimbawa kapag magkikita kayo ng tropa mo, di na kailangan magsalita eh. Alam mo yung tingin pa lang, parang sa tinginan nyo pa lang, parang alam nyo na yung pinag-uusapan nyo, alam nyo na, may pareho na kayong iniisip. Tapos, sabi din dito is, ayun nga, with sensitivity, we care about what other people feel. So, yung sensitivity na to, siya yung mag-guide sa atin para mag-act tayo accordingly dun sa environment natin. And, tinawag daw to as cognitive style of Filipinos of having this sensitivity to act appropriately according to yung atmosphere ng environment natin. And then ayun din, essentially din siya, Filipino nature din natin. So tinatawag siya na Filipino personhood or yung tinawag din ni Enriquez na kapwa personality. So ayun nga, tulad ng sinabi ko kanina, much of what is considered appropriate behavior, yung mga pinapakita natin tama, is natutunan na natin siya or naging habit na siya nung bata pa lang tayo or nung childhood natin. So, para mas maintindihan, next slide po. So, within family, children sense the moods, wishes, and dislikes of their parents through pakikiramdam. So, tayo, nung bata tayo, alam natin kung yung parents natin is galit ba sila, hindi ba sila natutuwa sa atin, kahit na hindi sila nagsasalita. Yung yung pinapakita nila sa'yo na action is parang napapakiramdaman mo na. So, kapag alam mo galit yung parents mo, syempre, hindi ka na magpapasaway. So, parang mag-a-act ka na accordingly, related sa sinabi natin kanina, you will act accordingly sa napapansin mo sa paligid mo. Tapos, alam mo yun kung gusto ba nila yung ganitong ginagawa mo, ay nila ginagawa mo yung ganito, ganyan. So, halimbawa nito, sa dislikes, like, pag sinabi mong, wait lang, inutusan ka ng parents mo, sobrang urgent na. Then, mamaya-maya, nakalimutan mo pala, tapos makikita mo, magdadabog na siya, yung kilos niya. Kasi hindi mo pala nagawa yung utos niya sa'yo. So, pakiramdaman mo na nakalimutan mo yung utos niya sa'yo. Kasi, puro ka wait lang, tinamad ka na. So, ayun, magagalit na siya sa'yo. Papakiramdaman mo na yung galit niya, magdadabog na siya. So, yun, di-displace niya sa sa object sa paligid niya yung galit niya sa'yo. Displacement, Sigmund Freud. So, ayun, next slide po.
So, ayan. So, alam ko makaka-relate tayo dito lahat. Adolescents wanting to ask permission or favors use pakikiramdam. So, tayo as adolescents, so, marunong na tayo mag-ask ng permission. So, permission like going to party, makiki-birthday ka, or mag-overnight ka. And in terms of favor naman, pag maghihingi ka ng pera, nakala mo tinatae lang ng parents mo sa'yo, di ba? So, papakiramdaman mo yung mood ng parents mo. If good mood ba sila or bad mood ba sila? Kasi pag good mood sila, syempre mas mataas yung chance na payagan ka, di ba? Payagan ka dun sa pinapaalam mo na birthday yan or something. And, ayun, unlike pag bad mood siya, slim lang yung chances, konti lang yung chances sa payagan ka. Kasi, pwedeng pala siya, wala pala siya sa mood, tapos bigla ka nagpaalam. Pwedeng sa inyo ma-dispraise or mabuntong yung galit kahit hindi naman niya intention. Or di kaya kapag hindi ka pinayagan ng bata ka, ito, ng childhood tayo, na maglaro sa labas. So, kasi pinapatulog ka ng hapon, so magpapanggap ka na tulog, papakiramdaman mo kung may nagbabantay ba sa'yo. Siyempre, as childhood, as ikaw na bata ka, matigas yung ulo mo, so papakiramdaman mo kung may nagbabantay ba sa paligid mo. Then kapag naramdaman mo wala na, tulog na yung nagbabantay sa'yo, siyempre tatakas ka na. So, ayan, mga gawain nyo. And next slide po. So, ito, katulad to sa sinabi ni Merly kanina. So, ito yung mga relatives natin, extended family natin, or even yung sa mga bisita natin. So, matututo kang makiramdam kasi ibang tao yung nakakasalamuha mo aside dun sa family mo. So, papakiramdaman mo yung atmosphere, vibe, or mood ng paligid bago ka magsalita or bago ka gumawa ng acts. So, you will know kung kailan ka dapat manahimik kapag nararamdaman mo seryoso yung paligid, yung pinag-uusapan ng mga tao sa paligid mo, yung mga nakakatanda, yung mga tito, tita mo, di kayo mga kumare ng mamshi mo na na ayun, papakiramdaman mo kapag seryoso yung pinag-uusapan nila sa paligid mo, kung nasa lugar ka ba para bigla kang mag-butt in, bigla kang may sabihin, or di kaya mag-crack ng jokes. So, akala mo ka-humor mo sila, pero kapag nag-joke ka pala, iti-take nila yung as sensitive, ayun, sabihin na bastos ka. So, kailangan mo makiramdam, as we mentioned a while ago, na kailangan mong basahin yung paligid mo bago ka magsalita or bago ka gumawa ng acts. And next slide po. May bad sa kanal humor. Same po. Next slide po. So, ayun. So, for open forum, what's on your mind? Ikaw ba? Ano ba yung childhood or present experience mo na pakikiramdam? You can, raise your hand to answer or share your experience. Ayan. So, we can start with Miss Regis and followed by Miss Merly. Okay lang ba kahit present? Yes po, childhood or present. Ayun. Kasi, naranasan ko ng tumakas para uminom. Sorry ma. Pero ayun, hindi ako nagpaalam. Actually, hindi ko naman alam na iinom kami. Uminom na lang kami pagdating ko doon. Tapos pag uwi ko, ako, act sober. Ganyan. Tapos, pinakikiramdaman ko na mahalata na ba ng mga magulang ko kung lasing ako o hindi. Pero so far, hindi pa naman ako nanghuli. Act like nothing happened talaga, legit. Yun lang, that's... Ayan mga gawain nyo talaga. And for next na mag-share, you can now share it, Merly. Miss Merly? So, ako, present siya. Gaya nung nasa slide mo kanina, so yung mga second slide mo yata yun, yung pinapakiramdaman mo kung galit ba yung parents mo, kung kailan ka papasok in a good time na magpaalam. Kasi scripted lahat. As in, kahit totoo pa yan, kahit totoo na may errands about sa school or pupuntang library, lahat scripted. Dapat before, kunyari ito, 3 days. Kunyari bukas may gala ko. Dapat 3 days pa lang is nakagawa na ako ng script na ipapaalam ko. So, pinapakiramdaman ko kung kailan ako magpapaalam. Good mood siya ngayon. So, dapat ngayon para the next day na papayagan ako. Or di kaya maglilinis ako ganyan. Sipag-sipagan ng atake ni ate mo. Nagsisipag-sipagan ako niya. Nagwawalis, nagmama para payagan ako. Kasi nga, pinapakiramdaman ko, good mood sila. So, pag maglinis ako,
possible na payagan ako. So, lahat is scripted, lahat ng ginagawa ko as someone na napaka-OA ang parents. So, yeah, ayun. Ayun yung mga way. So, tularan nyo ko para pinapayagan kayo. Pero may time limit lang yun. Like, kunyari, umalis ako ng morning, mga 10, dapat umuwi ako 6 or 7 or 5, ganon. So, minsan sila din yung walang pakiramdam na hindi sila nakakapagbigay ng freedom, especially no, na ano na tayo, na age na going to 20s na, no, parang apakahigpit pa din. Like, hindi mo may enjoy yung moment na nakakagala ka kasi nga, iniisip mo yung time. So, dalawa kaming nakikipakiramdaman. Sila na, wala silang pakiramdaman na way kung ano yung mafe-feel ng anak nila. Tapos tayo, pakiramdaman kung paanong way yung gagawin mong paalam, gano'n, etc. So, ayun lang naman. Ayun, thank you so much sa pag-share. And lastly, we can have Miss Benacega to share her experience. Yung sa akin, childhood experience siya, na kapag manghihingi ng pera or may ipapabili na something, papakiramdaman mo muna kasi baka mamaya is, mamaya sabihin sa'yo, hindi naman ako tumatay ng pera, ganyan. Tapos mamaya, or pag nasa labas kayo is papabili ka. Sama ng tingin sa'yo, mamaya ka sa akin pag-uwi. Yun lang. Ayun, thank you so much sa mga experience ninyo. Yan, talaga naman, yung mga shinare nyo is, ayun, mostly, na-experience natin yun nung bata tayo, and especially now, until sa childhood, until sa adulthood natin, is nagpe-persist pa din siya. And to continue our presentation, next slide po. So, ayun. So, we have the Western book communication, in which it states here that Westerns stress the importance of giving clear, direct, and immediate feedback, which is hindi daw siya uso sa ating mga Filipino or sa nature natin, especially kapag ka-close natin yung tao na yon, kung saan these negative feedbacks are involved. So, parang kapag close mo yung kaibigan mo and may sasabihin ka sa kanya na gusto mo lang siya i-correct, na baka ma-feel bad siya. So, parang ayaw mo siya masaktan yung nararamdaman niya. So, pasok dito yung sensitivity, awareness of feelings of another. So, yung feedback na to is mape-prevent siya from becoming identifiable. Hindi malalaman nung kaibigan mo kung ano yung gusto mo sabihin kasi nga, hindi mo naman siya sinasabi. So, ayun, ang nonchalant daw. And, ayun, para makaiwas ka na masaktan yung nararamdaman niya. So, ganun kasi sa ating mga Filipino, which is in contrast or different sa culture ng Western. So, kita natin dito kapag may mga tourists or may mga foreigner na galing sa ibang bansa is kapag halimbawa, may gusto silang sabihin, talagang direct sila. Like, example nito yung sa PBB. Di ba sa PBB is iba-iba yung mga tao na nandun from iba't ibang nations, iba-ibang bansa. So, meron dong Americans, meron dong mga Japanese and other culture. So, ayun, meron ako napanood doon si Cora siya. Cora yung name niya and siya, talagang prangka siya ganun. Kasi parang ganun yung naging culture sa kanya na kapag may gusto kang sabihin, is kailangan i-express mo siya para malaman ng kausap mo kung ano ba yung gusto mong sabihin. So, another example is kapag yung meron kang nakita na sa friend mo sa school. So, parang, meron siyang emotional distress, like, parang, nag-struggle siya, like, alam mong wala siya sa mood. So, hindi mo naman nasabihin na, want to talk, na parang, alam mo na gusto niya mapag-isa, pero pipilitin mo pa rin na kausapin siya. So, kailangan matuto tayong makiramdam. And another example din nito is yung, kapag umiiyak tayo sa classroom nung LM, or di kaya nung high school tayo, imbis na pilitin tayo na sabihin na, okay ka lang ba? So, instead of, nakulitin ka, mag-offer na lang sila ng emotional support sa'yo. Like, yung pag-hug, pag umiiyak ka, di ba? Pag nakita nilang paiyak ka na, after mo sabihin nung okay ka lang, i-hug mo na sila. Tapos, o di kaya, ayun, nasuklayan mo yung hair nila. So, ayun. Another example siya, para tumigil ka na sa pag-iyak and kumalma ka. Then, tsaka nila tatanungin kung ano yung nangyari sa'yo. So, pinapakiramdaman nila kung kailan ba dapat sila magtanong sa'yo or kailan ka ready na mag-share na. And next slide po. So, ayun.
bilisan na natin. So, we have other traits and values related to pakikiramdam. Next slide. So, hiya is one of the Filipinos' traditional value which is also linked to pakikiramdam. So, it can be deeply understood. So, result daw siya ng sensitivity natin, itong hiya. So, it is being considerate daw dun sa nararamdaman ng ibang tao, which is a kind of shyness or hiya, which is out of social rule, na hindi natin or overstep yung boundary ng isang tao and hindi tayo nagiging burden sa kanila. Example, kapag nasa birthdayan ka sa house ng friend mo or even in normal setting, kapag binibisita mo yung kaibigan mo, katatapos mo lang kainin yung inalok na pagkain and bibigyan ka ulit, syempre mahihiya ka. So, related to sa example ni Luigi kanina, sabihin mo, busog na po ako, tita eh. Kahit totoo, gusto pa talaga kumain. Then, gagamitan ka nila ng magic word na, sige, pag di mo to kinain, magagalit ako. Sige, pag di mo to kinain, di ka makakauwi. So, para ma-avoid mo yung na masaktan yung damdamin nung parents ng friend mo, is syempre, tatanggapin mo yung ina-offer nila na food. So, ayun, itong mga kinds of acts na to is nakikita natin siya in a daily manner. So, mahilig tayong i-overthink yung situation na kapag, di ko ito tinanggap, pag agagalit siya, ganun, ay, ginagamit mo yung pakikiramdam mo. So, pinapractice natin siya para ma-avoid natin yung, embarrassment or doing, mistake sa, in a public setting. Next slide po. So, ayan, when it comes to utang na loob. So, this is somewhat related with the concept of hiya in the previous slide. So, nakakaramdam tayo ng hiya kapag we are in debt with someone. So, for example, nanghiram ka ng pera doon sa kakilala mo. So, it comes with hiya kasi hindi ka naman aware, you are aware na hindi ganun kadali magpautang on their end or even doing a small favor, especially if sa part nila is gipit sila pero pinahiram ka pa rin or nag-struggle sila pero ginawa pa rin nila yung favor on their end. And ayun, we will develop a sense of utang na loob in which parang nag-set tayo ng notion na need natin ibalik or i-reciprocate yung ginawa nila sa atin. So, yung example ng pagbayad ng utang or pagbalik ng favor, so they are there. They are there. One call away sila nung kailangan mo sila. So, you have this notion on yourself na you want to give back to them. Na during that time na kailangan mo sila at saka tinulungan ka nila. Ayun. So, ayun, parang kapag, di ba, yung may mga sense of pakikiramdam, sabihin nila sa'yo, di ba may utang ako sa'yo? Di ba, sana nagkukusa, no? Sana ganun yung mga nangungutang sa atin nagkukusa, magbayad. And, ayan, for the last slide of example. So, pakikiramdam can also be expressed through pahiwatig or implied meaning and parinig or insinuation. So, pahiwatig is also used for expressing wishes. So, example nito is yung pagpaparinig nga sa social media kapag galit tayo sa ibang tao, sa kaibigan natin, or dun sa significant other natin, yung ka-in relationship natin. So, kapag galit ka, minsan, kapag parang trip mo lang magalit, tinotoyo ka, tapos nagpaparinig ka sa FB, like gusto mo lang pala ng lambing, pero inaano mo siya as galit. Kaya mo siya pinapost sa FB. Tapos, magtataka ka na parang sa example, why don't boys get our signs? Pero yung sign mo is malabo ka. Masyado kang malabo. Gusto mo na pala ng lambing, bakit di mo sabihin? Kailangan mo pa magparinig, di ba? So, ayun, that's an example of using pahiwatig or pagpaparinig. Like, para pakiramdaman naman nila na gusto natin ng lambing, ganun. Na, like, parang konti na lang yung minsan na lang siya maglambing, ganun. So, kailangan kong tuyoin ngayon para lambingin niya ako, ganun. Ayan, sana all, diba? So, ayun, thank you so much. So, that will be for the part of me and MJ. Thank you so much for participating, sharing, and listening to our report. Thank you.